Actually, sa larangan ng pagkakalapate, sabi nga never ending learning. Kumbaga, tuloy-tuloy yung mo, walang katapusan 'yan, yung pag-aaral mo. Ngayon, paano ba maging successful? Yun. Unang-una, So yun, what's up mga Dapaw? No? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga Dapaw is, so dito tayo sa nag-iisang balot line ng Aklan. Yan, si Boss James de la Cruz. Boss. Yan, dito tayo. Welcome back. Magbablog tayo ulit sa maraming nagre-request sa ikatlong vlog natin. Tsaka marami tayong pagkwekwentuhan mga Kadapaw, no? So grabe yung mga topic natin ngayon. About pa rin sa mga kalapate, tsaka sa mga bloodline, yung paano yung conditioning na maayos, maging success. So, wag natin patagalin mga Kadapaw. Tara! So yan mga Kadapaw, no? Dito na tayo kay Boss James, aka Balot Line ng Aklan. So, nag-iisa lang siya na Balot Line dito sa Aklan. Tsaka kilala nyo rin to, kasi lagi natin na ibablog to. Siya din yung nagsishipping dito sa Aklan to Manila, Manila to Aklan. Kaya-kaya. So, kaya niyang ipaship yung mga ibon nyo, tsaka safe na safe. So, ito yung tatanong natin na napakaraming nagtatanong sa page ni Aklan Flyers TV na kung paano daw maging successful sa larangan ng pagkakalapate. Kasi ngayon, maraming mga newbie na gustong pasukin ang pagkakalapate. Pero, di nila alam yung tinatawag na pattern. Kasi ang pattern na tinatawag, sabi nga ni Boss James dati, pumili ng maayos na linyada. Para yung ibon mo, maging maayos ang resulta. Yan yung tinandaan natin na sinabi ni Boss James nung nakarang vlog. So ngayon Boss James, ulitin natin kung paano nga ba maging successful sa larangan ng pagkakalapate. Magandang hapon at magandang araw sa mga taga-subaybay ni Aklan Flyers Loop, si Pareng JJ Ronco. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, ang tinatanong niya kung paano daw maging successful. Actually, sa larangan ng pagkakalapate, sabi nga never ending learning. Kumbaga, tuloy-tuloy yung mo, walang katapusan 'yan, yung pag-aaral mo. Ngayon, paano ba maging successful? Yun. Unang-una, bilang isang newbie, bilang isang papasok sa pigeon sport, humanap ka ng lehitimong pansier talaga na nagbibigay mismo o nagbabahagi talaga ng mga winning line niya. Actually, mahirap maghanap niyan eh. Yung mga totoong pansier na totoong may linyada. Mahirap maghanap niyan kasi unang-una, hindi lahat ng pansier na champion o tinatawag natin champion pansier, ay binabahagi nila yung magagaling nilang ibon. Karamihan dyan, makabenta lang kasi pag umiral yung pera, ang unang pumapasok sa kanila kailangan, ito muna pagdaanan mo. Diba? Kumbaga, pera-pera eh. Oo. Pero sa totoo, hindi nila iniisip, may balik yan eh. Yun, may balik. may karma. May karma. Kasi unang-una, kagaya nung, ayaw kong magbanggit kung sinong pangalan nito may kilala akong champion pansier. Nung panahon niya, nung time niya, tuloy-tuloy yung pagiging champion niya. Talagang halos unstoppable hindi mo mapigilan. Ngayon, siyempre, sikat siya, kilala. Yung mga tao na kayat niya. Bili ng ibon siya kanya. Ganyan. Kasi may mga kakilala pa nga ako nakabili ng ibon eh. Ang masakit kasi nun, kahit na anong ibon na lang, dinudugtong niya sa winner. Kumbaga kahit na basura na yung ibon basta galing sa kanya siyempre sikat niya. Oo. Kasi pera eh. Pero ako kasi ang lagi ko sinasabi, magkakapera ka. Nandiyan yung pera, madali eh. Kasi champion ka, kilala ka. Ang tanong kasi dyan, hanggang kailan? Yun. Hanggang kailan? Kasi ano yan mabibisto ka eh. Kasi nakapagbenta ka, siyempre expected nung bumili, mananalo. Ngayon ang masakit nun, dumami yung bumili sa kanya,
dumating yung time, wala alos ako na balitaan na nanalo. Yun yung masakit nun. Diba? Kasi yun ang basihan dun eh. Nagbenta ka ng magaling na pinagmamalaki mong kapatid ng champion, pinsan ng champion, o yung champion mismo, ba't walang resulta? Kasi sa pagkakalapate, boss, para maging successful ka dyan, at para masabi kang champion puncher, kahit sabihin mo na hindi ka kumakarera o nagbibreed ka na lang, ibigay mo yung the best mo. Yun mga kadapaw. Sa totoo lang mga kadapaw, no? Yung naging huling karera ko, si Boss James yung nagturo ng mga patuka, sinundan ko, nagchat-chat ako sa kanya kung ano yung gagawin sa ibon. Yung si Miss 58 na naging champion, yung sistema niya yung ginagamit natin noon. Yun yung kalahati noon, sistema ni Boss James. Kaya nagpapasalamat ako sa tao na to. Hindi yan sabihin natin na madamot, no? Pag kayo naka-acquire ng ibon ni Boss James, talagang legit yan. Nagtuturo yan ng sistema niya. Number 1 yan. Sa mga naka-acquire kay Boss James, yan, kayo na yung magpatunay kung talagang legit yung ibon niya. Sa dami ba naman. Ito yung FB page ni Boss James de la Cruz. Marami kasing nagpi-PM boss sa akin na kung ano daw yung contact mo, ano daw yung FB mo. So, hindi natin masagot lahat. Natatambakan yung mga mensahe. Dito na lang sa YouTube natin, ipopost natin yung FB mismo ni Boss James. Yan. So, yun nga, mga kadapaw, no? Dapat sa legit na tao tayo... Breeder. Tayo pumasok o bumili sa mga breeder mismo. Marami naman eh. Boss, sa totoo, marami naman magagaling na breeder. Ang problema lang, mas tinitignan natin yung champion puncher. Yun. Actually, dapat ang tinitignan nyo, hindi yung champion puncher eh. Ang tinitignan nyo rin dyan, yung champion breeder. Champion breeder. Kasi, yung magaling, nag-umpisa sa breeding. Yan. Hindi magiging champion puncher yan kung hindi siya naka-acquire ng magaling na materyales. Yun, na yung materyales na breeder. Kagaya ko, hindi siya nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. Actually, hindi na ako naglalaro. Kasi marami rin nagtatanong, boss, ba't di ka naglalaro? Paano mo mapagpapatuloy yung legacy mo? Kako, sabi ko sa kanila, wala akong time. Hilig ko naman yung ibon, hindi naman natatapos yung pag-iibon. Ibig sabihin, huminto lang tayo, kagaya ni JJ Ronco. Kasi meron tayong mga kailangan unahin. Ibig ko sabihin, hindi naman porket hindi ka na naglalaro, tapos na yung karir mo sa pag-iibon. Marami pa rin paraan para mapagpatuloy mo yung hilig mo. Tsaka pag hilig talaga, boss, no? Hindi yan mawawala. Hindi. Kagaya ko, actually, huminto ako kasi lumaro ako nitong huli. Hindi ko talaga kaya. Kasi unang-una, may maliliit akong anak. Saka yung misis ko may trabaho. Nahihirapan ako dahil sa totoo, yung number 1 sikreto ng pag-iibon sa karera is training. Self-toss. Paano ka mananalo kung ikaw nandiyan ka lang sa bahay, maasa ka lang sa paronda, maasa ka lang sa training sa malapit, hindi naman yun ng labanan sa pag-iibon. Yung mga kalaban mo, gumigising ng maaga, boss, nagpi-prepare para makapag-training sa malayo. Tapos ikaw patulog-tulog ka lang, tapos paggising mo, gusto mo paronda ka lang. Hindi ganoon ang karera. Ang karera, dahil hindi kagaya dati na kukunti lang yung magagaling. Ngayon hindi, mga newbie ngayon magagaling na. Marami na kasi nagtuturo sa kanila, marami ng vlogger, marami na nagre-reels, marami na sila nakukuha ng idea. Kaya sabi ko nga sa nagtanong, wala pa akong time. Siguro mga 2 to 3 years, baka bumalik ako sa karera na talagang nakaredy na ako na kung matalo ako, wala ako idadaylan. Kasi alam ko sa sarili ko, ba't ako natatalo? Kasi talagang kulang sa preparasyon. Pero siguro, mga 2 to 3 years, makabalik ulit ako sa Pigeon Sport o Pigeon World. Sa pagkakarera ba, sisiguraduhin ko, wala na ako idadaylan sa sarili ko. Talagang ibibigay ko yung the best. Ngayon, biniro ko siya, sabi ko, ba't pa ako kakarera? Unang-una, nandito lang ako sa bahay para na rin akong overall champion.
Actually, hindi sa pagyayabang. Pwede ko nga ipakita yung sa dami na nagpasingsing sa akin. Taon-taon Mamaya, yan. boss, tignan natin yung mga Taon-taon yan. Kasi, yan yung sinasabi ko sa kanila na maraming way para mapagpatuloy mo yung hilig mo sa pag-iipon. Tsaka maganda, boss, sa kalooban yung mga linyada natin, ginagamit ng mga kapwa natin panshare na talaga nananalo. Kasi kagaya nito, boss, may nakabilin tiga Pangasinan. Ayan, shoutout kay paring Christian Centeno ng Pangasinan. Shoutout sa'yo, boss. Ngayon, ang dami niyang ibon. Naging siya ng advice. Binintahan ko siya. Actually, mga bininta ko sa kanya. Mga nanay mismo sa katatay ng mga naglabas ng winner, pre. Meron pa nga nangyari, nanalo kay Alsuba Yung sino yun? Yung tiga Washington, pre. Yung nag-second overall. Tapos, overall championship of colors. Ito, ano yung karera nila? Si Alsuba ba yun? Tiga Washington. May nangyari pa nga, pre. Naibenta ko yung nanay tatay. Ngayon, sabi ko, okay lang. Kasi sabi ko naman, pangako ko naman sa sarili ko yun, na dati kasi, masakit sa loob ko, nagbebenta ako ibon, tapos hindi nanalo yung ibon. Parang nasasaktan ako. Ganun boss yung maramdaman natin. Kasi parang disappointed tayo, no? Kasi parang hindi ako satisfied. Parang sabihin natin na, nabenta natin nun, sinabi natin na nanalo, pero pagdating naman sa kanila, parang hindi walang magandang resulta ba? Kaya, kumbaga boss, simula nun, tinandaan ko. Sabi ko, kung mag-out ako ng ibon at may gusto mag-acquire ng ibon ko, ang i-offer ko, yung alam kong kaya silang tulungan sa loop nila. Kaya siguro isang dahilan yan kung bakit maraming ibon ko na nananalo rin sa ibang pansier. Actually, hindi lang dito, marami, pati sa Maynila, sa Pampanga. Kaya nga boss, visit nyo na lang yung mga page ni Boss James, no? Yung mga naitag sa kanya na mga results, diyan natin malalaman mga kadapaw na talagang may potensyal yung mga ibon niya. Hindi gaya ng sinabi nga kanina ni Boss James, yung kakilala niya, na nagbebenta ng ibon, sa dami-daming naibenta, kahit isa, walang nagtag sa kanya, walang nabalita. Nananalo. Ang masarap pa nito mga kadapaw, ganito natatawa ko, na bago kasi kami nag-vlog, nagkwentuhan kami, tumawag sa kanya yung mismo nakabili ng ibon, na ibinibenta na daw yung nabili niyang ibon sa tao na yon. Kasi nga daw, walang magandang resulta. Training pa lang, gulong na. Yun. Hindi kasi kung yung pera maliit lang yan, boss eh. Actually, magkano na naman benta ng ibon, maliit lang naman. Saka ang tiwala talaga, boss, yung maganda dyan. Kasi ang masakit doon, Boss Jay, yung masasabi ng tao, lagi. Yun. Kasi yung pera, mauubos mo yan eh. Pero yung iiwanan mong salita, nasasabihin ng tao sa'yo, yun yung masakit. Yun yung iniiwasan ko at iniingatan ko na hindi naman ako perfecto. Meron din naman ako mga ibon na tatalo sa iba. Pero, mostly, mas marami yung nanalo na i-produce natin. Kasi, actually, bago ko naman ibinenta yung mga ibon na yan, boss, dumaan din naman kami siya, naglaro kami. At marami rin kami pinatunayan na ipanalong ibon. Yun. Kasi, kailangan i-test mo eh. Hindi pipede yung tinis mo lang sa maiksing panahon, mga 2 to 3 years ka lang nananalo eh. Gusto mo maging kagaya ka na ng iba, hindi. Mahabang proseso yan, boss. Kasi, dapat yan, pag-aaralan mo lahat yan. Pag-aaralan mo kung ito bang ibon na to, match kay ganito, match sa ganyan. Kasi, sa totoo, boss, ang dali nang magbenta ng ibon eh. Lalo na yung mga newbie, meron pa nga akong mga newbie kilala dyan eh. Grabe mag-vlog eh. Makakuha lang sila ng attention ba ng ano. Sabi ko, sa uli, kung iisipin mo, actually ako hindi naman ako madamot, pero sa gamot ba, sa sistema. Pero, lagi kong sinasabi na yung sistema ko, angkop lang yun sa ibong ko. Ngayon, ayaw ko naman, kasi pinag-aralan ko yan eh. Takot niyang binilang niyan, boss eh, bago ko itinuturo yan. Ngayon, kung hindi uugma sa yung sistema ko, wala akong magagawa dyan. Yun nga, boss, yung sinabi ko sa'yo na yung kalahati ng sistema mo, dinagdag ko sa sistema ko. Kasi ang sistema ko, parang hindi angkop sa, kung sabihin natin, 100% ng sistema mo, pag ginawa ko sa loop ko, parang hindi angkop. Ngayon, binalance ko.
Diba? Sabi ko sa'yo, ganito boss, maganda yung resulta, maganda yung katawan, hipo ng katawan, magaan, ano yung dadagdag natin. Diba? Oo. Tsaka yung sinasabi mo boss na sistema mo, pag alam mo yung ibon mo, na ganun ng sistema na gusto niya, yun ibibigay mo. Tama yun. Diba? Oo. Pero pag itinuro ni Boss James sa ibon mo, tsaka hindi umakma, ibig sabihin lang nun, hindi akma sa ibon mo. Ibon mo. Diba? Kaya nga sinasabi ko palagi yan, hindi naman ako madamot kasi yung pinakamadaling sistema na itinuturo ko palagi, yung pagtimpla ng pagkain. Kasi Yun, lahat ng ibon yan talaga kailangan niya. Tsaka dyan naman talaga boss na kumukuha ng lakas yung ibon natin. Actually, yung champion puncher nga ngayon na kilala ko yung ginagamit na timpla niya, pagkain ko wag na natin banggitin pero alam naman natin boss, di ba? So, eto mga kadapo, meron daw ipapakita sa atin si Boss James na magandang sa breeding. Magandang pamamaraan at saka magandang pangtimpla boss sa maganda sa pang-breed. Actually, first time ko sinubukan. Mapapansin mo naman yung dumi Ito ipakita natin yung boss. Yung mga breeder mo. Maganda ng mga droppings, mga kadapaw, ayan. Yan yung mga droppings nila. Ito, kakadrop ng lang nito. Ayan, bilog na bilog, Ayan, pwede mong gawin ulin. Kondisyon. Tsaka, boss, pwede ba nating ipakilala yung mga nakasalang dito? Kung ano yung mga linyada na to? Bali, itong pairing na to, mag-chewin to. Yung babae, boss, ayan yung second overall ko sa Dumaguete, sa ARPS. Tapos sa combine race naman ng Warpa, saka ng Bye-Bye, ako mismo naglipad niyan. Ayan yung fifth overall sa Young Bird. Ang problema kasi nito, ayaw talagang pumasok. Tapos yung Barako naman, na ginamit ko, chewin niya yan. Bali, ito, producer to mismo ng mga winner. Kasi yung anak nitong dalawa na to, yung ano na lang ni Boss JJ, yung nilipad ni Kevin France ng taga Guagua, Pampanga, second overall saka 18 overall versus 4,000 birds. Yun, ito yan yung Pigeon ID niya. Bali, complete clacking sa matira-matibay. Actually, tindi talaga kasi biruin mo, ang daming magagaling sa Pampanga. Nandyan lahat ng mga sikat na player dyan, sila Basra, sila Edwin Muli. Yan, mga magagaling mga idol natin yan, boss. Acero Loop, yan. Actually, Boss Edwin Muli. nakachamba yung anak nito. Nanalo kay Kevin France. Ngayon, ito naman, ito yung winner ko sa CPRC, mangingitlog na kasi. Ayan. Nandyan din yung Pigeon ID, ano ni Boss JJ Ronco. Yung babae na yan, siya yung second overall. Dapat complete clacking to. Kung nilaban to kasi sa Maynila, boss, bali, ang overall champion natin dito, sa kanila first overall. Yung first overall natin dito, second overall naman sa kanila. Kumbaga, wala silang overall champion. Ang overall champion nila yung first overall. Bali, itong babae na to, second overall to sa CPRC. Hindi pa nga nabigay yung trophy nito sa kapten nyo. So, pag dito yan sa Aklan, ang second overall is first overall. Yan. Ngayon, matitindi lipad nito. Excuse. Ito yung nilipad niyan. Nung may bagyo tayo ng Tagkawayan, pare binitawan mismo yan. Yung karera ng CPRC, 0 yung WPFC, 0 rin yung MMFC, wala silang pauwi. Grabe, tindi, pero yan, nag-clock yan. Ngayon, yung Tagkawayan natin nun, hindi binitawan. Kasi pare, bumabagyo. Yan siya, Ayan na yan, yung makadapo, La Sindora, yan. Second overall. Ayan, So, ayan, yung nilipad niya, etong mismong Banaluan na yan. Super Smash yan, may bagyo yan, boss. Ayan yung hindi binitawan ng BFR-PCI yung karera dito. Kinarera ni Boss Joey Duran. Ni Boss Joey, ni Gerald. ni paring Gerald. Tsaka ito yung nag-breed, James De La Cruz. Yan. Ayan yung ibon. Yung patunay, makadapaw, CPRC yan sa Maynila, yan yung mismo ibon. Ayan yung ibon. Bali, dinaanan nito, puro smash, saka isang super hard race. Complete clacking yan. Bali, dalawa lang silang complete clacking na nakalaban niya, yung overall champion, saka siya. Galing mga kadapo. Kaubusan ngayon, pinaris ko siya
sa chewin niya. Yun yung talagang gustong-gusto natin, yung mga pang-smash na ibon. Ngayon, ito naman, pare, itong pairing naman na to. Ang ganda, Yung itim na yan, matindi yan. Yan yung tinatawag nilang Anbi sa, sa Capiz. Overall champion yung itim na yan. Yung ibon na yan, kay paring Kim Libanya, pinahiram niya sa akin, pinagkatiwala niya sa akin. Sa'yo, boss, ha? Ngayon, yung blue bar naman na pinaris ko sa kanya, yan mismo yung producer na Paul Ong, pre. Yan. Yan na mismo. So yan mga kadapaw, itatanong natin mamaya kung ano ba yung talagang pinagmula ng polong, bakit nagka-polong si Boss James. Ayan, yung mga pinakakain natin. Ito, naka-engrave pa yung balot line. Yan. Ayan. Mga kadapaw. Ayan. Tapos yung, yan grits. Grits natin, kakaiba yan. Sariling mix ni ni Boss James na i-vlog na rin natin yan, yung grits niya. May ilaw ba yan? Yan. Ayan yung inbreed ng Paul Ong, yung naglilimlim. Ayan, boss, ganda. Ayan yung inbreed. Tapos, pinaris ko siya sa ibon mismo ni Abit, yung Emil Deleri, naka-cross sa George Bull. Bali si Abit how mismo nag-breed niyan. Tapos, na-acquire ko yan kay parin Leo Centeno. Shoutout sa'yo, parin Leo. Ganda ng taluka, boss. Ayan ang mga hilig ko, makakapal taluka, pre. Ganun din, yung mga batista natin. Gaganda. Ito naman, kay Boss Raiso yan. Yung ibon na yan. 5 points ni Boss Raiso. Tapos ito naman yung babae, pare. Yan naman yung nanay ni Miss Surigao. Yan yung nanay. Ngayon, yung nanay na yan, anak ng Polong yan. Bali, ito, yung checkered na yan, mismo direktang anak ng Polong yan. Grabe mga kadapaw, ang ganda. So, maganda itatanong natin ngayon kay Boss James kung ano yung pinagmula ng polong, tsaka sino talaga yung mga naibigyan na ng polong na mayroong mga magagandang achievement. Dito pa, boss, sa kabila, yung mga breeder. Ito yung mga niya, stock bird niya, mga cock section ba to, boss? Cock yan. Kunti na lang kasi nakasalang. Mayroon din nakasalang sa taas, pre. Tsaka ito yung flyer niya sa taas. Wala siyang flyer ngayon. Naubos na ng mga natin. Mga kadapaw natin. So, dati, naalala nyo mga kadapaw, yung breederan ni Boss James, kahoy. Kahoy lang dati. Ngayon, nag-improve na. Kasi, gawa ngang seryoso si Boss James sa breeder. Tsaka sa breeding materials niya. Ito, pre, mismo kapatid ni ni Miss Surigao. Yan. Kamukha. Ito yung pigeon ID ni Miss Surigao, mga kadapaw. Ayan siya. Ito daw yung nestmate mismo. Hindi. Nauna lang si Miss Surigao. Yan. Kapatid. Bali third clutch to. Yan, ganda mga kadapaw. Grabe talaga yung mga breeder. Ang ganda ng golden, boss, Yan. Golden yan. Magaganda yan. So, yung mga nasalang na to, boss, meron ng mga marami. Ayan nga yung sinasabi ko kanina Nagkakatuwaan tayo, di ba? Sabi ko nga sa'yo. Meron ng mga owner to. 3 clutch to, boss. Kasi nasa may kulang 80. Gaganda, yung mga mahilig sa pula dyan, Pwede pa kayo magpahabol. Golden yan. pula. Pwede pa kayo magpahabol, mga kadapaw. Yan. Inakay natin yung mga imbrick, pare. So, si Boss James, di yan madamot, mga kadapaw, Ayan, sa ilalim, may mga itlog na yan. Kayo na mag-usap. Ayan yung FB page. PM nyo na lang. Yan pa. May mga itlog na lahat yan. Yan, mga nakasalang niya. Ngayon, pare, tinanong mo nga kung may mga may-ari. Sing-sing. Mga may-ari. Ang dami. Ito yung patunay na talagang Ito, lalaban sa BBCM yan. MMFC. Ito, Pampanga to, MPFL. Yan. Yung mga sikat na club, MMFC, ayan. Tapos, ayan. BBCM, pre, yung pula. Yung BBCM. Ito. Ayan. Hamakin nyo yan. Hamakin nyo yan, mga kadapaw. Ayan. Tapos, ito sa local club natin dito sa Aklan. Ito, kay Boss Jude Aisel. Shoutout sa'yo, boss, Ilang piraso yan. Naka-double band pa. Shoutout sa'yo, boss Jude Aisel, Yan, Overclocking ng loop, pare. Yan. Tapos ito kay Kambal, yung nag-champion sa OLR. Sa akin nagpasingsing ng OLR niya. Yan, Ayan, yung kay Boss Sanli, ayan. Ito, mga bakulod to, pre. Puro bakulod yan. So, boss, meron pa bang matitira dyan? Hindi, ayan, yung mga pula. Bali, 2 clutch yan, o 3 So, sa mga kadapaw natin na gustong mag-acquire ng mga magagandang linyada, totoong mga nananalo, kita nyo naman, mga kadapaw, sa loob pa lang, siguradong legit na. Hindi pinapabayaan yung ibon. Yung breed ni pre, ito, tingnan mo. Yung breed ni, Polong. May puyo. Yan, may puyo, mga kadapaw. Tingnan mo yung tsura, pre.
Tsaka, ang ganda mga kadapaw. Tsaka, ang linis. Ganda, yun, ano? Nagpupulbos. Pupulbos siya. Grabe mga kadapaw. Yan yung mga gusto natin ng mga kalapate. Tama naman. Kahit hindi mo nahipuin yan. Kahit hindi mo nahawakan yan. Magpinsan yan, pre. Magpinsan mga kadapaw. Ano yung parisang ko, puro line breed. Puro naka-line breed yan. So, sa mga nalilito, balikan nyo na lang yung mga tutorial natin. Lalong-lalo na yung na-vlog natin kay Boss James, no? Yung mga line breed tsaka inbreed. Balikan nyo na lang. Tsaka, eto na. Eto na yung mga breeder nyo na napili. Yan Shout out sa mga may-ari nito, no? Ito, yung parisyan nito, para yung overall to, pre. Ayan. Ito, yung overall ni Boyar to. Yung nag-first overall niya ng Kalbayog. Saka ito yung overall ko sa first overall sa Dumaguete. Ang ganda, mga Pareho boss. yan, pairing na yan, maganda. Ang ganda. Oo. So, ayan, mga kadapaw, no? Tatanungin na natin si Boss James about sa polong na yan, kung saan talaga galing yan. Tsaka, Pero alam, pre, magpapainom muna ako ng tubig. yan. Eto nga pala yung sinasabi ko. Eto. Tsaka walang hocus-pocus to, uncut video to, mga kadapaw. So, anong gamit na tubig natin yan, boss? Yung Naka-stock, importante. yung poso na ano? Hindi, ano to, ini-stock ko na lang. Yung tubig na walang para Ito, hindi boss, may chlorine. Hindi ako endorser nito, pero subukan nyo, ganda. So, shout out sa iyo. Ito, anong brand to, boss? Yan, Parmabet. Shout out, Parmabet. Baka naman ha. Mura lang naman to. BMP 100. Ayan. Nasa 600 lang to. Yan, BMP Saka ito, 100. ayan, gumamit kayo ng mga yan. Yan, yung grits. Yan, So, yung paano ito. yung timpla yan, boss? Ginagawa. Ito, mga 2 liters to, di ba? Mga 1.5 liter. Oo, mga Yan. ganyan. Tapos siyang ano lang, isa't kalahati lang. Na kutsara. Yan, ginagamit ko ngayon. Ganda. BMP. Yan, maganda, mga boss. Saka ito, importante, Mga boss. dapo. Oh. Ayan, Pag magsasalang ka, kailangan marunong ka tumingin sa mata. Yun, yung Kasi mga naniniwala ginagamit ng ako mga dyan. in-check. Naniniwala ako dyan sa mata-mata na yan. Yung mga eyesight, no? Eye sign na yan. Noon pa naman yan. Kaso may mga hindi naniniwala, kanya-kanyang ano lang yan. Kanya-kanyang mga sistema, no? Bali, Yan, mga ganito, kadapaw. gawin natin. Kasi, wow na yan eh. Napakaganda sa breeder niyan. Ito lang, nyo. kumulay lang mga kadapaw. Oo. Ayan yung kulay niya, kulay gasolina. Ayan Kulay yung special na mismong gasolina. Polong pre, oh. Ayan yung Original. na polong, Polong. yung producer. Producer yan. Mamaya, kikwento ni Boss James kung sino-sino yung mga nagkaroon yan. Actually, marami. Hanggang sa apo, nananalo yung apo niyan, boss. Talagang, yung nanalo ngayon sa CP, yung nanalo last year sa WPFC, yung back-to-back overall, yung si paring Rap, Israel, bali apo ng polong yun. Ganda. Back-to-back overall yun, matindi na kalaban nun, sila Ezekiel Lunar. Boss, shout out may kapakpak, Ezekiel Lunar. Diba, lagi ako sinashoutout ni Boss Ezekiel nun. Ayan. Nilipat ni Boss Rap, saka si Boss Rap ang nag-breed nun. Hindi ako, pero apo ng polong yun. Yun, grabe. Yung tatay nun, direkta sa polong. So, yan mga kadapaw. Eto na, ikikwento ni Boss G.